Napag-usapan natin ang patungkol sa difference ng ultimate skill at ng ultimate gift, kung saan ang ultimate skill ay sariling acquire mo, habang ang ultimate gift naman ay ultimate skill na inigrant lang sa'yo. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So for the time being, bibigyan daw muna ni Rimuru itong Silasari ng time para maging familiarized sa may labyrinth nila. I-inform niya na itong si Benimaru sa training plan niya para kina Sari. Si Benimaru na daw ang bahala dito. Balak ni Rimuru na paturuan itong Silasari kay Hakuro, pero masyado daw agad intense yun. At sa ngayon, mga bisita pa sila ng Tempest, kaya kay Benimaru na lang daw muna. At once na medyo nakadapt na sila, tsaka na lang sila ipapasa. Sabi ni Benimaru, masyado daw overprotective sa mga itong si Lord Rimuru. Dan ngumiti lang itong si Rimuru dito at naalala niya ang patungkol sa may training nitong sila Frey at Carrion. Kaya tinanong niya patungkol dito itong si Benimaru. Sabi naman ni Benimaru napaka-interesting daw ng mga nangyari. Tapos biglang inilatag nitong si Shell Sensei ang kanilang mga information. Ang inuna niya ay itong si Carrion. Ang kanyang existence value ay 2,773,537. Ang kanyang race ay Beast God, Greater Chaos Spirit, Light Spirit Beast to be specific. Ang ikalawa naman ay itong si Frey. Ang kanyang existence value ay 1,948,734. Ang kanyang race ay Bird God, Greater Chaos Spirit, Sky Spirit Bird to be specific. Ngayon, meron na ring divinity itong dalawang to. Napaisip dito itong si Rimuru na paano daw kaya nagkaroon ng divinity itong si Frey dito. Hindi naman daw ito umabot ng 2 million. Pero sa tingin daw niya, margin of error na lang ito dahil almost 2 million na rin naman ang kanyang value. Ang hindi na lang alam nitong si Rimuru ngayon ang kanilang mga skills at ang kanilang mga resistances. Kasi walang way si Rimuru para malaman niya ito unless sabihin sa kanya nitong sila Frey at Carrion mismo. Kasi hindi naman sila connected sa kanya through Soul Corridor. Kaya hindi kaya ni Shell na i-analyze thoroughly ang kanilang mga specifications. Naisip dito nitong si Rimuru na sa case niya daw nag-multiply ang value niya ng 10 folds. Pero kina Carrion at Frey mukhang hindi daw. Mukhang meron daw palang differences ang bawat individual kapag sila nakapag-awaken. Hindi lahat nagta-10 folds ang value. Si Carrion daw dati merong value na 700,000. Dan si Frey naman around 400,000. Bali halos nag times 5 lang ang kanila after ng kanilang evolution. Ngayon physical abilities naman daw ang titingnan nitong si Rimuru. In terms of physical powers nag-triple daw ang kay Carrion. Kaya tinanong ni Rimuru itong si Benimaru na kamusta daw ang performance nitong si Carrion sa ngayon. Kaya sumagot itong si Benimaru sa kanya. Sabi ni Benimaru nakapag-revenge na daw siya. Naguluhan dito itong si Rimuru. Kaya nagpaliwanag itong si Benimaru na diba daw meron siyang team na inilid pa Yurazay niya. That time daw naglaban rin silang dalawa at sa battle na yon tinalo daw siya nitong si Carrion Dono. Kaya nung nagkaroon daw uli siya ng chance para malabanan uli ito talagang natuwa daw siya kasi makikita niya na daw ang kanya naging improvement. Naitas niya daw ang kanyang sarili laban sa awakened na si Carrion Dono. Nung narinig ito nitong si Rimuru medyo napakamot siya dito kasi mukhang backwards daw itong si Benimaru. Si Carrion kasi talaga dapat ang nagtetest ng strength niya dito. Seryoso daw ito naging laban na ito. Talagang nag-all out daw itong si Carrion kasi sa may labyrinth nga na battleground nila walang problema. Kahit na sa battle may mamatay pa. Kaya talagang natanggal nila ang lahat ng mga possible restrictions. Sigurado daw itong si Rimuru dito na nai-record ito nitong si Ramirez. Kaya papanoorin niya daw ito later. Kaya ang tinanong na lang muna nitong si Rimuru sa ngayon kung ano daw ang naging resulta. Sino daw ang nanalo sa kanila. And ngumiti itong si Benimaru. Sa ngiti na ito medyo kinabahan itong si Rimuru. Pero sabi ni Benimaru siya daw ang nanalo. Kaso lang dikit daw ang kanila naging laban. For some reason walang duda itong si Rimuru na si Benimaru ang mananalo dito. Kaya hindi niya in-expect na halos match lang itong dalawang to. Kaya medyo nainis pa nga siya nung narinig niya itong resulta. So tinanong niya na agad kung
kung ano daw ang nangyari. Pero ang sumagot dito ay itong si Shal Sensei. Itong si Shal Sensei na ang nagpaliwanag ng kanila naging battle. Ang nauna daw na sumugod ay itong si Carrion. Initaas niya ang kanyang weapon. Then nag-transform into a light ang kanyang buong body. At itong mga light particles na ito ay umatake kay Benimaru. Ang itinawag daw nitong si Carrion dito ay Burst Roar. Isa itong illusionary diffusion particle cannon na kayang i-transform ang kanyang body into willful pieces para i-pierce ang kanyang kalaban. Na-realize dito nitong si Rimuru na nakapag-acquire na rin pala itong si Carrion dito ng characteristics ng mga spiritual life form. Kaya understandable nga daw kung bakit close ang naging battle. Then nagsalita itong si Benimaru na nung nagsimula daw itong laban nilang dalawa ay nakaramdam daw siya ng danger. Kaya ini-activate niya na rin agad ang kanyang heat haze. Ang heat haze naman itong si Benimaru ay isang power na tinatawag na Ultimate Secret of Form Hide. Basically, kapag ini-activate niya ito ay hindi siya tatamaan ng mga atake. Gagana lang daw itong move na ito kapag naka-activate rin ang ultimate skill niya. And since ultimate skill na nga ang usapan, ibig sabihin nun na matatalo mo lang itong si Benimaru kapag gamit niya ito kung mas malakas pa kay Benimaru ang ultimate skill mo. Kung hindi niya daw ito agad na i-activate, talo na daw sana agad siya in the first move. After all, sobrang bilis daw nitong speed nitong si Carrion Dono. Ito daw ay several hundred times faster than the speed of sound. Halos comparable na daw ito sa may speed ni Velgrind. Maganda lang daw talaga ang naging evasion dito nitong si Benimaru. Pero kung tinamaan daw siya nito, hindi daw siya makakasurvive. Ang ultimate skill na Hit King Amaterasu niya daw ang dahilan kung bakit siyang nanalo. Kaya sabi ni Benimaru, munti ka na daw talaga siya dito. Medyo confident pa daw siya nung una na magiging madali ang pagkapanalo niya. Kaya nagulat daw talaga siya. Pero magandang reminder daw sa kanya ito na hindi dapat siya maging careless. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.